Alam natin nagawa niyo na to. Ikaw ba nakapagsinungaling na sa buong buhay, bago matapos yung taon, ikaw ay nakapagsinungaling? Ang sagot niya, no. That is also a lie. Lahat tayo nakapagsinungaling sa araw-araw natin ginagawa. Yun ang control. Okay? Ito yung control, di ba? Unrelated to matter, under investigation, but similar of nature. Ba, isipin nyo, irrelevant to, hindi. Control yan. Unrelated, pero meron similar nature, control na yan. And also based from unknown lie. Wrongdoings. Okay na tayo dito? 94. This question designed to evaluate responses of outside issues which may suppose response to relevant question. Ito daw class yung symptomatic question. Ginagamit natin yan sa mga digital polygraphy. For digital polygraphy. 95. The following are specific rules to be followed in the formulation of questions in polygraph except one. Alin dito class ang bawal? In the form of accusation, bawal yan. Bawal. Then what can question must be formulated for polygraph exam? Answerable by yes or no. Anong purpose ng paggagawa ng tanong na answerable ng yes or no? May purpose siya na purpose niya para malimit natin yung galaw ng kanyang katawan during replying to our test question. Kasi pag gumagalaw yung kanyang katawan, nare-record din niya ng polygraph. Nagkukos ng distortion tracing segment. It will distort the chart, kaya bawal siyang gumalaw. Umiling nga, bawal eh. At tumango, bawal. Oo, ito nilang kanyang response. Kaya dapat, yes or no lahat ng tanong. Kaya ka ba? Ang pagpipilian nyo lang, dalawa? Sa exam, pagpipilian mo dalawa? Kaya kayo? Diba? Ang pagpipilian mo lang, prutas o kaya kulay. Ang tanong, orange. Yung pagpipilian mo, orange. Prutas o kulay. Isang tanong lang. Pag nasagot mo ng tama, pasado ka. Pag hindi, bagsak ka. Parang ginagawa ngayon, di ba sa recruitment, meron ng raffle-raffle kasi sobrang dami nag-apply. Nakita niyo sa social media, may ticket-ticket na. How about this one? Under Baxter's and comparison technique test, what is color sort for symptomatic question? Black. Kasi ang red, pang-relevant yan. Pang-relevant ang red. Eh yung green, pang-control. It should be black. Ang yellow, irrelevant. Pang ano to klase? Pang-digital. Pang-digital, meron ng kulay na lumalabas sa ating tracing. Symptomatic is black. Ay masasagutan nyo na yung number 98. Kaya na yung number 98. Lipat ko ha. Black ang sagot, black. Okay, lipat ko. In relation to Baxter's and comparison technique test, color zones are applied in identifying the different question used during the test. If the color zone for relevant is yellow, ano relevant? Okay, red. 99. There are several test techniques commonly used in polygraph exam, the use of which will depend on the nature of the case under investigation or at the direction of the examiner. But what is the test technique is being used when the so-called SKY? Pag sinabi SKY class, ito yung suspect knowledge you were used during the test. Ito rin yung Baxter na sinasabi natin kanina pa. Baxter-Son comparison technique test. Suspect knowledge you SKY question. SKY. Last 6 questions for polygraph.
Answerable by no only, yung sinabi ko sa inyo kanina, the peak of tension test is asking of series of questioning on subject. On that kind of test or on peak of tension test na sinasabi, how many questions have bearing upon the case? Ilan? 1. Pag nabing bearing upon the case, relevant question yun. Ilang relevant ang sinasama natin? 1. The rest are irrelevant. Nagsisilbing padding. 101. A type of test consisting of series of irrelevant with only one relevant. Pick up tension test nga. Yung silent answer class, no verbal question, no verbal answer daw to. Pag sinabi no verbal, hindi sumasagot sa non-verbally, pero sumasagot siya sa sarili niya. He will only answer to himself, ibig sabihin. Ba, parang kinakausap mo yung sarili mo minsan, huwag kang matakot kausapin ng sarili mo, hindi ka nababaliw nun. Ha? Basta hindi siya sumasagot, okay lang yan. Pag sumagot yan, pa-check up ka. Pero hanggat yung sumasagot, okay ka pa. Kaya nausap mo, di ba? Sumagot yan, matakot ka. Pero hanggat yung sumasagot, okay lang. Hindi ka nababaliw. Yung pagkausap ng sarili, it is a sign of healthy mind. Next. What test must be given if the subject of interrogation is not yet informed of the details of the offense, for which is being interrogated by investigator or by other person, or from other sources like print media? Bibigyan mo ng guilt complex test. Guilt complex test. Ang CAR test daw, ginagamit yan for stimulation purposes. Para magising ang diwa niya. Mapaniwala natin na kung sakasakaling siya ay magsisinungaling, malalaman din natin yun with the use of polygraph machine. Kaya gagamit mo ng CAR test for stimulation purposes. 103. There is a tracing on the chart wherein subject answered in irrelevant. Kasi pagka-relevant, specific response, parang tanong kanina, di ba? Specific stimulus, relevant yun eh. Ito, irrelevant. Anong klaseng response? Normal, correct. Normal. Dami, di ba? May natandaan ba kayo? May naalala pa kayo? Next. It refers to composite records, recording, nakasulat. Recording ng ano, pneumograph, galvanograph, and cardiostimograph tracing. Ano tawag doon? Yes, the chart. Yung sulat chart. Recording is the chart. Yung papel, chart paper tawag doon. Recordings daw ng tracing eh. Tracings ng ano, ng pneumograph, galvanograph, cardiostimograph chart. Panghuli class, yung tanong tungkol sa marking. Natanong to, nakaraang December, board examination, mga 2 exams na nakalipas. Ito. Marking used at the end of the test. At the end? Okay, pwede dyan, ang pwede dyan, A. Sir, bakit po A? Paliwanag ko ha, ganito kasi yan. Meron tayong markings na ginagamit for beginning tsaka ending. Ito class yung example niya. Kaya yan yung pang-beginning. Ano ibig sabihin ng X? X for beginning of the test. Tapos merong 60. Ano yung 60? Ito yung operation pressure na binigay mo sa subject, 60. So 60, ano ibig sabihin pagka 60? Babae, lalaki? Lalaki, correct. Yung dalawang guhit na pinagsulatan mo ng 60, ayan yung tinatawag natin operation pressure. Operation pressure. Stimulus para stimulus. Stimulus, ano, stimulus mark. Stimulus mark. Yes, stimulus mark.
Diyan ilalagay yung operation pressure. Yung 1.5, ayan yung GSR or galvanic scene response. At yung A, automatic. Okay? Automatic yan. Auto. Misa kasi gumagamit M. Pero M, wala na nun, manual yun. Ayan pang beginning. Ay yung pang ending. Ito naman kasi yung pang ending, oh. May double X. X double X for end of the test. Tapos, maglalagay ko ulit ng dalawang stimulus mark. Sa loob niya, may 40. Ano yung 40? Ito class yung example ng pressure na naiwan or natira after the test. Di ba? Kanina 60? Mababawasan yun eh. Ilan ba yung natira? Tingnan mo yung sphygmomanometer. May natirang 40. Lagay mo dyan 40. Kaya pag 940, operation, pressure left after the test. Ilalagay yan sa loob ng stimulus mark. Sample lang to ha. Paano sir pag natira 50, dilagay mo 50. Sir 55, dilagay mo 55. Then 1.5, A. Yung 1.5, JSR, yung A, auto. Ayan. Okay. Sige, break muna tayo. 15 minutes, pahinga lang ako. Meron pa tayo. Meron pa tayong ballistic. Papahinga lang tayo, sandali. Ha? Pahinga lang tayo, sandali. 15 minutes lang, pahinga lang sandali. Ha? Ha? Mas marami sa ballistic sa fingerprint. Commonly naman yung class. So, unang category natin, tungkol sa branches and the 3 types of motion. Lipat natin, ha? Ayan. So, what do you call the science that deals with the flight, effect, and launching of projectiles and tinatawag nating firearm? Hindi yan forensic ballistics. Ballistics lang yan. Sir, bakit po ballistics lang ang sagot mo rito? Kasi ang binabanggit sa tanong, yung branches ng ballistics. Ano ba yung launching? Di ba internal? Ay yung flight, ano katamat ng flight? External. Ay yung effect ng projectile? Terminal. So it's asking about the 3 branches of ballistic. Pag nabigas sila na forensic, all about firearm identification. Yan. Science of firearm identification. Yung magiging trabaho nyo balang araw, humawak ng baril. Sandata. Diba? Minsan hawak nyo, shotgun. Yung shotgun glass, ang gumagamit yan, mga PSG. Ano yung PSG? Police sa gate. Pero malakas kumita yung mga PSG, kala niyo ba? Malakas kumita yan. Next. It refers to the motion of projectile once it enters a rifle barrel. Pag nabing rifle barrel, merong rippling. Ano ba ang purpose ng rippling? Paikutin yung bullet. Kaya pag dumaan siya dyan, iikot siya. Ano tawag doon? Rotatory, correct. Iikot siya dyan. Kasi rippling, kasi rotatory, spinning of the bullet. Spinning. Yung direct kasi, forward movement ng bullet. Ang translational, bullet when it ricocheted. Ano ricocheted? Nag-bounce. Kung ang katumbas nito sa photography ay reflected light. Di ba ang liwanag tumatalbog din? Oo. Ang liwanag, pag tumama, tumatalbog din. Saan ba tumatalbog las ang liwanag? Pag tumama sa isang makinis na bagay, makintab na bagay. Pwede rin glass sa kita. Ayan. Sa legs ng babae. Kumikintab, tumatalbog din yan. Kaya nga sabi sa kanta, legs mo ay nakakasilaw. Di ba sabi? Oh. Kasi tumatalbog yung liwanag sa legs eh. Kaya napansin ko class, bigyan ko ng conclusion na ang pinaka-importanting bahagi ng babae ay yung kanyang legs. Bakit? Kasi ang lalaki pag nakita ng legs na maganda, ano sabi niya? Wow legs. Di ba? Pero yung babae, pag nakita ng magandang mukha, wala pang sumisigaw ng wow mukha. Wala pa.
Ang sinisigaw niya lagi, wow legs. Wala pang sumigaw ng wow mukha. Wala. Lagi siyang wow legs. Yung yaw naman siya may yaw. Trembling and unstable rotating motion of bullet at the start of the flight. Hindi siya tumatumbling ha. Ibang tumbling. Ang tumbling, ang tawag doon keyhole shot. Ito trembling. Mauga. Maalog. Ha? Maalog at the start of the flight. Anong tawag doon? Trembling nga. Ano yon? Yaw. Iba ang ricochet. Ricochet. Iba ang keyhole shot. Ang ricochet tuloy. Ang keyhole shot pala, I'm sorry. Ang keyhole shot, ito yung tumbling ng bullet on flight. Tumatumbling siya. May discussion tayo doon. Tungkol sa keyhole shot. Iba ang yaw. Gusto ko makita niyo man. Ang yaw, trembling. Maalog. Nagalaw niya at the beginning of the flight. At the beginning only. After that, nagkaaroon na siya ng gyroscopic action. Okay? Alipat ko na. So what refers to the rotation of the nose of the projectile away from the line of its flight or trajectory. Rotation of the nose of the projectile. Tingnan mo kasi yung mga choices. Ano ba pwede rito? Ha? Pwede ba ang ricochet? Ang ricochet, bouncing yan eh. Ang recoil naman class, ang recoil, it is opposite reaction to firearm. Yan yung yaw. Kaya pag nahirapan kayo, gamit kayo ng elimination process. Hindi pwede ang rippling kasi it refers to motion or movement of the nose daw eh. Hindi pwede rippling. Ang rippling, di naman to motion eh. Ito yung helical grooves inside the gun bore. Eh yung ricochet, pwede ba yan? Hindi, ang ricochet, bouncing. Eh yung recoil, backward reaction of the firearm. Ito yung sipa ng baril na sinasabi. So lalabas, ang sagot dyan, yaw. Diba? Yaw. Kasi ang recoil, backward action of the firearm. Yaw. Another one, ika-apat. What is motion responsible for the bouncing of bullet in different direction? Ano yung class? Anong motion ang merong pag-bounce ng bullet daw? Translational, correct. Di ba ganun class yung translational? After hitting the target and ricocheted, translational. Katulad ng pagtama ng bullet kay Superman, yan. Nagbabounce, isang parte ng translational. Eh yung rip, ano yung rip? Pag nabing rip, manner curving of the bullet. Rip, manner curving. Kumaga, para siyang trajectory. Kaya si Superman, malungkot buhay niya, supot yan glass eh. Kasi hindi nga tumatalab yung bala eh, patalim pa kaya. Hindi siya natuloy ng doktor. Matigas yung balat niya eh, man of steel. Kaya di siya tinatalaban ng mga patalim. Kaya supot siya. Kaya mahirap mag-isip Superman. Okay na? What refers to the deflection of projectile by an object rather than penetrating and embedded in the object. Na instead daw na bumaon siya, tumatalbog daw siya. Ano yung class? Yan yung ricochet. Ricochet. Pag-bounce ng bullet. Mamaya na iba, isa-isayin natin. Ka-6. It is known as the stability of the bullet in flight, particularly in parabola which related to the construction of the rippling. Ano klase yung stability ng bullet in flight? Tinatawag tong? Okay, gyroscopic action. Tama. Gyroscopic action. Stability of the bullet in flight. Pag sinabi ng parabola, like, ito yung tumutukoy sa trajectory. At yung velocity, tumutukoy sa speed ng bullet. Bilis.
Okay na? Next. Ito. What is the tumbling of the bullet in flight? And hitting the target sideways. Ang pagtama niya class sa target, hindi na nose on. Sideways na ano yan? Keyhole shot. Kaya keyhole eh. Kaya nga siya keyhole, malapad yung butas niya. Kasi ang pagtama niya, sideways. Hindi na nose on. Bakit sir? Ano po nangyari? Itong dahilan, no? Due to not spinning on its axis. Hindi na kasi siya umiikot eh. Diba dapat umiikot siya? Pag hindi siya umiikot lang, ano yan, magtatumbling yan. Kaya tama niya patagilid. Eh bakit po siya sir hindi umiikot? Kasi yung bagay na nagpapaikot sa kanya, defective na. Ano ba nagpapaikot ang bullet? What makes the bullet to spin on its axis? Due to rippling. Tama. Ibig sabihin, pag defective yung rippling, sira na yung rippling, hindi na siya gumagana na maayos. Ano mangyari? Magkaroon ng keyhole shot na sinasabi. Pag nabi namang hang par, failure to explode on time. Sumasabog siya pero hindi agad-agad. Kaya sabi sa inyo during marksmanship, pag kalabait mo ng baril, hindi pumutok, wag mong titingnan yung baril, baka yan ay hang par. Baka pag tingin mo, tsaka pumutok, di tapos ka na. Huwag mong titingnan. Huwag mo rin tututok sa mga tao, steady lang. Pag hindi pumutok talaga, ito na yung tatawagin nating ano, misfire na. Failure to explode. Ay, sorry. Failure to explode na siya. Misfire. Pag di na talaga pumutok. So, bakit tinatawag yung supot na sinasabi? Supot. 8. What is the thrust of ballistics? Which rates with the motion of projectile before leaving the gun muzzle. That extends from breech to muzzle end. Interior. Minsan tawag nyo, internal. Kasi ganito yan, di ba? Sabi from breech to muzzle end. Pakita ko sa inyo class ha. Dito, ito ang sakop ng interior. From breech to muzzle end. Ano ba sir yung breech? Pag sinabing breech, opposite ng muzzle point. Ito kasi class yung muzzle point to. Ito yung muzzle point. Asan yung opposite ng muzzle point? Ito yon. Ito yung breech. Kaya from breech to muzzle point. Yung butas kasi na dinadaanan ng bullet, iba tawag doon. Ano tawag doon? Bore. Pag sinabing bore, passageway of the bullet. Dalawang klase ang bore natin, di ba? Smooth bore tsaka rifle bore. Pag smooth bore, walang rippling. Pag rifle bore, merong rippling. Iba rin klase yung breech block. Ang breech block, taga-sarado ng breech. Di ba ito yung breech? Di ba naka-open siya? Para maisarado siya, kailangan mo ng steel block. Yung steel block na yun, tinawag siyang breech block kasi taga-sarado ng breech. Kaya breech block. Saan sir matatagpuan yung breech space? Kumaga, kung ito klase yung tinatawag natin gun bore, may butas siya sa gitna, yung unahan, muzzle point, yung likuran, breech. During firing, meron siyang block na sumasarado sa kanya. Ito yung breech block. Asan matatagpuan yung breech space? Yung harapan ng breech block, ito yung kanyang breech space, yung harapan. Dito to matama yung base portion ng shell. Kaya sa shell nagkaroon ng breech space mark. Okay, nagkaroon siya ng breech space mark doon sa portion ng shell. May isang class, itong breech, tinatawag siyang chamber. Part of firearm which cartridge is placed when ready to be fired. Yan, pwede siyang tawaging chamber. Yung kanyang breech. Kumaga sa revolver, ito yung katumbas ng kanyang cylinder. Kaya may isang class, ang tawag sa revolver with multiple chamber. Kasi bawat butas ng cylinder, chamber niya rin yun. Okay na? Tuloy tayo ha. Okay na, lipat ko na. Okay na, lipat? Okay. Ang tawag yung last, double break. Break type shotgun. Yan, break type. Kadalasan ng mga break type shotgun, mga double barrel.
double barrel. The same time, break tension. Malipat ka na ha. What branch of ballistics that reach with the motion of projectile in flight? External or exterior? Pag sinabi namang terminal, deals with the effect of impact of bullet on target. Effect of impact. Pag nabing impact, tumama na sa target, di ba? Kaya terminal na siya. Terminal. Ano yung epekto ng bullet pag tumama sa target? Pinag-aaralan yun. Pwedeng tumagos, pwedeng maiwan, pwedeng bumuka, pwedeng sumabog, pwedeng mabiyak. Yun, terminal yun. Pero pag sinabi naman behavior of bullet in flight, kasi behavior class, ito yung katumbas ng motion. Motion of bullet in flight, in other words. Ano yun? The external din. Kasi ang behavior dapat sa tao lang gamitin yun eh. O sa mga living organism. Eh yung bullet, hindi naman living yan eh. Okay, next. Number 10. It is the distance at which the gunner or shooter still control the shot. Nako-control pa. Ano ibig sabihin nun? Meron pa siyang accuracy, correct. Nasa accurate range pa rin siya. Kailan siya tatawagin effective? Pag yung bullet na tumama ay nakamamatay pa. Fatal injury ang tama niya. Pag nakamamatay pa yung tama ng bullet, effective range pa rin yun. Nakamamatay pa eh, defective. Kailan siya tatawagin maximum? Kapag merong farthest distance na. Yung pinakamalayo niyang pwedeng abutin. So sana di kayo na-confuse sa pagitan ng effective tsaka accurate range. Pag sinabi kasing accurate range, nandun pa siya sa kanyang precision. Nandun pa siya sa kanyang tinatawag ng accuracy. Meron pang hitting, meron pang hitting the intended target dito. So kailan siya pwedeng tawagin effective? Pagka yung bullet na tumahay pwede pa rin makapatay. Nakamamatay pa rin siya. Okay na? Next. Kaya kahit ang ballistic, sisiw lang sa inyo to. Lahat kayo mayroong idea sa firearm. Sisiw lang sa inyo to. Walang kakwenta-kwentang subject tong ballistics na. Kaya kahit. Next. 11. One Jobadi, a police officer, was tasked by his immediate superior in order to determine whether the crime bullet was fired from suspected firearm and prepare his findings for court testimony. This pertains to what branch of ballistics? Ito na yung? Forensic na yan. Pinabanggit dyan yung tatlong scope ng forensic. Ano yung scope niya? Yung field investigation, technical examination, at saka judicial proceeding. Ayan, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, class, yung ating forensic, ituturing natin itong branch ng ballistic in relation to board examination. Kasi ang turing sa kanya, branch. Yung sinisilip class ng examiner ay yung comparator microscope. Yung microscope na ginagamit natin sa ballistic, comparator yun. Ang na-invento daw niyan si Calvin H. Goddard. So the answer is letter C. Next. What is that field or scope of forensic ballistics that includes expert examination of firearm, bullets and shell that would determine whether or not a particular bullet or shell was fired from suspected firearm conducted in laboratory? Anong part yun ng forensic ballistic conducted in laboratory? Yes, the technical examination of the exhibit. Kasi pag ginawa ng investigador doon sa crime scene, kaya nyo tinatawag yung field examination sa crime scene. Anong klaseng crime scene? Shooting incident only. Baka isipin nyo pagka-stabbing may ballistics, wala stabbing yan eh. Napakailam natin dyan. Shooting incident lang yan. Pag may barilan.
Pag may saksakan ng pangit, wala tayong pakialam dyan. Doon lang tayo sa mga barila ng mga pogi. Yan. Saksakan ng mga pangit, kaya mo sila mong saksakan, mga pangit naman daw sila. Hindi, pakialam din natin yan, ha? Dapat natin silang awatin. Ha? Proteksyonan, yun ang trabaho natin. Another one. When a crime was committed, ito yung tanong na to, class, lumabas to nakarang, December, board examination. The officer in charge requests the assistance of the PNP Crime Lab trained team to ensure more systematic approach in looking, recognizing, packing, preservation, and transmittal of physical evidence referred to what? Sino tong train team na to? Na-request natin? Yung? Yes, the SOCO team. The scene of the crime operatives. The SOCO. Yung ginagawa nila, operation. Yung tao, operatives. Kasi may nagko-contest nga eh. Ang SOCO operation, tama, yung ginagawa. Pero yung tao, operatives tawag doon. Scene of the crime, operatives. SOCO rin. Okay? Sino ba yung tao dyan? Palagay nyo, meron ka ibang sasagot dyan? Wala na eh. Yan lang ang tao dyan eh. Yung forensic anthropology, tao ba yan? Hindi, science yan. Pang-autopsy yan. Pang-autopsy? Anthropology sa mga ano yan, yung mga body measurement yan sa tao. Ano yung sabi? Anong tanong? Ano? Anong tanong kanina? Parang may nagtanong kanina. Ano daw yung? Operation nga yung ginagawa ng tao. Operation. Yung gumagawa, mga operatives yun. Scene of the crime operatives. Sila yung train team na sinasabi. At sa ang titignan mo nga, meron ka ba bang ibang pwede isagot yan bukod sa letter A? Wala na eh. Diba? Kaya sa akin sa inyo class, ang sinasagot nyo lagi nakadepende sa choices na nalagay doon sa yung sagot natin nakadepende lagi sa choice na binibigay sa atin ng examiner. Doon tayo sa letter A. Yung tao kasi operatives yun. Yung ginagawa, operation. Okay? Parang police internship. Okay? Yung ginagawa yun. Yung tao, police intern. Minsan nagtatako, ba't matitla ka ganyan? Police internship eh. Tao na nga, dapat police intern. Siya yun eh. Dapat intern. Diba? Hindi internship. Okay? Doon man tayo sa cartridges. And the parts. Ito. What are the most often found at the crime incident involving semi-automatic and fully automatic weapons? Makita ka na ang fired cartridge cases or shell. Okay. Pag nakita ka ng wad, ano ibig sabihin class? Anong ginamit na baril pag nakita ng wad? Ito yung wad, oh. Ito yung shell, di ba? Oh. Pagka ganitong shell ang nakita mo, ito to, yung kulay na. Balik ko lang ha. Pagka ganitong shell class ang nakita mo, yung firearm na ginamit, pistol. Straight type, tapos na extracting groove. Pag meron extracting groove, class automatic yan. Ano extracting groove? Yung uka, malapit sa base, extracting groove yan eh. Pag may extracting groove, tapos straight type, ano tawag yan? Pistol ginamit yan. Kaya pagka ganito nakita mo, bottleneck type, ano naman to? Rifle. Paano sir pagka-wad? Shotgun. Yan. Yung ginagamit ng mga PSG. Ano yung PSG? Police sa gate. PSG yun. Police sa gate. Kaya malakas kumita yan. Diba? Ako nga, di pumasok ng PSG. Shop lang talaga kinaya ko ng height ko eh. Pang shop lang talaga yung height. Small action force.
Ito naman. Okay? In case the Cardis case is found, parang binaliktad na tanong sa number 14. Kanina ang naiwan daw, Cardis case. Ito naman, pag meron tayong nakitang Cardis case, ano ng firearm ang ginamit dyan? Among the choices? Automatic. Ayan. Kasi ang automatic firearm gumagamit ng extractor at ejector mechanism. Automatic lang class, ang extractor at ejector mechanism katulad ng ginagamit nyo. Di ba naiwan yung shell dun sa crime scene? But primarily, pag sinabing automatic, ano yan? Automatic, continuous firing. Yung tuloy-tuloy putok, isang kalabit lang. Pag sinabi naman class na semi-automatic, auto-loading yun. Parang pistol mo, semi-automatic pistol, ano yun? Auto-loading pistol. Yan. Next. Continuous firing. Tuloy-tuloy yung kanyang putok. Okay? Next. It is metallic or non-metallic cylindrical content that serves as protector for propellant against moisture. Protector ng gunpowder daw mula sa tubig. Cartridge case. May isang tawag natin dyan, shell. Kasi pag sinabing propellant, ito rin yung gunpowder. Protector ng gunpowder is the cartridge case or shell. Mula sa Latin word, carta, and French word, cartouche. Ibig sabihin, glass, yung sinaunang mga shell, gawa sa papel. Kanya lang pinapalitan siya. Pinapalitan siya ngayon ng mga metallic cartridges. Pero meron pa rin hindi gawa sa metal eh. Masabi dyan, pwedeng metal, pwedeng non-metallic. Meron ba talaga shell hindi gawa sa metallic? Hindi gawa sa shell? Hindi gawa sa metal? Meron. Yung galing sa shotgun. Sabi ni estudyante ko dati, meron sir, meron po shell na hindi metallic. Saan mo matatagpuan? Doon po sa beach. Yun mo yun. Ang lalim eh, ba't beach? Yung pala ang tinutukoy niya, yung mga shellfish, gago, ano. Ang pinag-uusapan, balisis, napunta kami doon sa beach, sa mga isda. Iba naman yun eh. Tinitingnan ko, baka nakabatak pa. Kasi di naman siya tumataba, baka nagbibiro lang niya. Hindi, seryoso eh. Doon po sa beach. Nakabatak yun. An example, sir, ng shell na non-metallic, gawa sa mga shell, yung shotgun shell or shotgun cartridges. Ayan, no? Gawa sa plastic. Shotgun cartridges. Plastic yan. Kaya totoo, pwedeng metallic, pwedeng non-metallic. Next. Technically speaking, the term ammunition refers to group of cartridges or single unit or single cartridge. Pag sinabi kasi sa cartridge, ano yung klaseng cartridge natin dyan? When does an ammunition can be classified as cartridge? Yes, letter B. Kaya mapapansin nyo, ang cartridge pwedeng tawaging ammunition. Pero hindi lahat ng ammunition pwedeng tawaging cartridge. Kasi yung blank ammunition, hindi cartridge yun. Kulang ng bullet yun eh. Ang live ammunition pwedeng tawaging cartridge yun. Kaya hindi lahat ammunition pwedeng tawaging cartridge. Pero pag naming cartridge, ammunition din. Doon dahil sa letter D. So this is the classification of shell's body. Ano kaya class yung pwede maisagot dyan? Kung kayo sasagot, classification of shell's body. Body Hindi rim diameter. Ang rimless, ang rim case, at elevated, that is according to rim diameter. Laki ng rim. Ano ba yung rim? Yung gilid ng base. Di ba dito banda yung base? Yung gilid niya, ayan yung rim. Kung ito yung base, yung gilid niya, ayan yung rim. Kaya, according to rim diameter, may rim case type, malaki yung rim. Meron tayong rebated, maliit yung rim. Merong rimless, equal to the body. Ang tinatanong kasi, according to the shape of the body, ano yon? Pwede dyan yung bottleneck.
Katulad nito yung bottleneck, oh. Pagka bottleneck, pang rifle yan. Eto, anong klaseng shape to? Straight type yan. Yung body niya, straight type. Pagka straight type, pwedeng pistol, pwedeng revolver. Revolver. Pero pag nakita merong extracting groove, pistol yun. Pag walang extracting groove, tapos ring case, revolver yun. Straight type, diretso. Letter D tayo. Bottleneck ang example niya. About this one. What should be the classification of shells when the diameter of the rim is larger than the diameter of shell's body? Mas malaki. Hindi, malaki daw eh. Ang rebated, mas maliit. Rim, case, type. Ito class yung rim na sinasabi ko, yung gilid ng base portion, ayan yung rim. Gano'n siya kalaki. Pag malaki sa body, rim case type yan. So tanong, saan pinuputok? Anong klaseng firearm pinuputok yung mga rim case type? Pang revolver. Pang revolver yan. Ha? Pag nakita mo yung shell niya, rim case type, revolver ang ginamit na firearm. Pagka bottleneck, rifle. Ito class, pagka ito naman nakita mo sa crime scene, anong klaseng firearm ginamit? Pistol. Ano katangi ng pistol na cartridge? Rimless, tapos straight type. At merong extracting groove. Ito yun. Automatic yan yung groove. Malapit sa base, yun ang extracting groove niya. Diyan tumatama yung extractor mechanism ng firearm. Kaya kung gagamit ka ng extractor mark for identification ng shell, diyan ka lang titingin sa extracting groove. Okay? Next. Ito yung extracting groove. Ayan. How about this one? According to the diameter of the base or rim cartridges, common to revolver and shotgun cartridges. Ano kaya dito ulas yung pang revolver natin? Ha? Okay. Rim diameter is greater than the body. Katulad nito, di ba? Rim case type, pang revolver. Ano pa? If the diameter of the body of cartridge case is equal with the diameter of the rim, ito yung tinatawag niyong equal, pantay. Okay, rimless. Katulad niya, no? Rimless. C. Ang rimless, dalawang pinagagamitan. Pistol tsaka rifle. Pagka bottleneck yung rim, tapos rimless, rifle. Okay? Pero pagka straight type, tapos extracting groove, rimless din, pistol. Kaya nagkaroon ng idea kung ano ginamit na firearm in relation to the shape of the cartridge cases. Ayan. Bandali lang. Rim, malaki sa katawan. Riveted, maliit sa katawan. As compared sa body, rim is smaller than the body. Pagka medyo malaki, medyo lang, semi. Parang semi-final, parang final na rin, semi. Kaya nga ito, ballistics, sisilaw sa inyo ito. Barilan eh. Basta putukan, may kayo dyan. Okay na? Next. A type of cartridge with protruding metal around the body. Designed to provide support for the cartridge case and used in high power. Yan katulad ng rifle. Ano tawag doon? Meron siyang? Yes. Ito yung class, oh. Ayan. Meron siyang belt. Ayan. Meron siyang belt. Ayan yung belt niya. Yung arrow ng kulay pink. Ito naman, class. Pag nakita mo ganito yung bullet niya, pointed. Rifle lang ginamit. Tapos, pagka ganito, eto class, ang tawag naman dito,
yung hollow point bullet. Lahat ng bullet na may butas sa gitna, hollow point yun. Ito naman, soft point. Yung soft point, yung tuktok niya exposed lead, soft point tawag yan. Yung dalawa na yan, belong yan sa expanding type bullet. Ang expanding type, pag tumama sa target, pwedeng mag-expand yung nose niya. Bumubuka yan. Kaya malupit yan pag tumama. Creating greater damage to injury to the organ of the subject or target. Next. What part of cardiac which holds the primer securely in central position? Ano tawag nung last? Holds the primer cup in central position. Ano tawag doon? Parte na pwede mag-hold ng primer cup in central position. Ito yung primer pocket. Correct? Ito yung primer pocket nila. So, ayan. Ibig sabihin, last, pag yung shell may primer pocket, center pa yan. Bakit, sir? Diba sabi, hold the primer in central position? So, center pa yan. Ang rim pa rin gumagamit ng primer pocket. Hindi rin siya gumagamit ng primer cup. Ito kasi, class, yung primer cup, oh. Ayan. Yung primer cup na yan, yun yung ilalagay mo doon sa primer pocket. Para saan ba yung primer cup? Pang sindihan ng gunpowder. Para pag tinamaan siya, napukpok siya ng firing pin, magliliyab yung primer mixture. Pag nangliyab, magliliyab na rin yung gunpowder. Pang sindi ng gunpowder yan. Yung butas na mas maliit sa loob ng primer pocket, mayroon siyang butas na mas maliit, ang tawag doon, bend or flash hole. Pag isa lang ang butas niya, ang tawag dyan, boxer. Pag dalawang butas, berdan. Ngayon, tingnan natin ha. So, sagot dyan, primer pocket. Ayan o, dalawa butas ito. Nakita niyo dalawa butas? Ayan. Sorry. Pag dalawa butas, ito yung berdan. Yan. Kita niyo man ba dalawa butas? Next. Berdan. Primers are used for igniting propellant by means of a blow from the firing pin, coming from the primer cup and producing plate that passes through. At saan dumadaan kasi yung apoy mula sa primer cup? Dumadaan sa, yes, vents. Minsan tawag sa kanya, flash hole. Kaya nyo, no? Pagka isa butas, ano tawag dito? Boxer. Pagka dalawa, berdan. Mamandali lang, hindi siya masyadong technical. Madaling matandaan. Kasi ano kayo dito pero interesting sa inyo yung baril eh. Gusto nyo lagi, kung ano interest mo, yun yung madaling maano ng utak mo, madaling matandaan. Parang crush mo, pag interesado ka, madali mo siya matandaan. Hindi mo siya makalimutan. Na kahit na wala na sa harap mo, parang nakita mo pa rin yung mukha niya. Na yung makapal yung kilay niya, parang hindi binubunutan ng buhok. Naman. Tapos yung ilong niya parang split type, yung parang aircon yung ilong niya split type. Ha? Berdan. B-E-R-D-A-N, berdan. Yung ilong niya parang aircon, but parang aircon split type, yung dating ng ilong split type. Okay, next. It is a metal cup. Metal cup. This metal cup contains a highly sensitive priming compound which when hit by the firing pin will ignite. Anong primer cup yung class? Tinatawag natin tong? Primer, correct. Primer. Ito class yung, yung metal cup. Primer cup. Ilalagay mo yan doon sa butas ng shell ay yung primer pocket. Para pag tinamaan siya ng firing pin, mangliliyab yun. Pag nangliyab siya, ito yung magsisindi ng ating gunpowder. Kaya ang tawag sa kanya, minsan, ignition system. Dipukpok siya. Ito yung primer cup. Ayan. Yung kulay orange, ayan yung priming mixture. Yung kulay itim, ayan yung paper disc or foil. Ang trabaho niya, protector ng priming mixture from moisture attack. Kaya pag protector ng priming mixture from moisture attack,
foil yun or paper base. Pagka protector ng gunpowder from moisture attack, iba naman yun, shell naman yun. Tapos yung hugis, arrow, ayan yung anvil. Anvil. Anong trabaho ng anvil? Absorb the blow coming from the firing pin. Ito yung primer cup. Ito tanong. What initiate the combustion of gunpowder in a shell? Primer din yan. Kung tawag sa kanya, ignition system. Okay, ignition system, taga-sindi ng gunpowder. Okay na? Kasi ang gunpowder class, even though combustible yan, hindi basta-basta nangliliyab yan. Kahit tutukin mo, hindi mangliliyab yan. Parang gasolina. Ang gasolina, di ba, flammable? Pero pag pinukpok mo nagliliyab, hindi. Kailangan talaga ng panindig para mangliliyab. Ganun yung gunpowder. Saan mga galing panindig mo? Mula sa primer cup. Pag pinukpok ng paraffin, yung kanyang primary mix na loob, yun ang magliliyab. Magsisindi ng gunpowder. Kaya tawag sa kanya ignition system. Kaya pumapalakbak nga rin si paring Putin. Yung nanggera ng Ukraine. Yan. Then, he patented the first practical revolver in which the cylinder will rotate if the hammer was cocked, known as the single action mechanism. Pag sinabing single action revolver, there's a need for manual cocking of the hammer. Kaya dati lang si mga pelikula natin na bida sa pelikula, yung tao gumaganon. Ba't gumagano isang kamay pag pumaputok ng revolver? Kasi ang gamit niya, single action revolver. Yung isang kamay niya, nagkakak ng hammer. Yan. Sabi dyan, the statement is referring to Colt. Ibig sabihin, guys, ang naka-invento ng first revolver si Colt. But, ito yung tanong